cyber life. Sige, ulitin ko yung tanong para mas malinaw. Bakit kaya yung na-demanda pa yung nagpautang, di ba? Nagpautang ka na lang, ikaw pa yung may kaso ng cyber libel. Bakit kaya gano'n, ha? Sige. Okay, hindi pa rin yan yun. Kayo ba, Nay? Pinapakita mo na yung deep goal mo. Attorney, ito. Ha? Mahirap po. Mahirap po. Ano ba? Lalo na. Ito, attorney. Okay. Wala. Ito po ang sagot. Ito may sagot ko, attorney. Kasi yung pag-post sa social media, lalo na may mga pangalan, nagpag-post siya sa Data Privacy Act po natin. Okay. Hindi pa rin po. Ibang batas ang data privacy. Okay. Ipapaliwanag natin. Maintindihan nyo. Alam nyo, masyado lang kayo nag-iisip na malalim. Dali. Alam nila. Yun, mali pa rin. Akala ko. Ito po yung dahilan. Nagpautang, tama? Tapos siniraan sa Facebook. Ako, nakatakin nito hindi porket nagpautang tayo, mayroon na rin tayong karapatang manira ng ibang tao. Tama? Yan yung pinakadahilan. Ibig sabihin, may utang ka, ang gagawin dapat, singilin. Hindi dapat siraan sa social media. Kaya nagkakaroon ng kaso. Kasi marami pong nagdudulog sa aking Facebook page. Sabi, attorney, ako na lang po hindi binayaran, ako may makukulong. Anong sinagot ko? Bakit? May karapatan ka bang siraan siya, pahiyain siya, takutin siya? Hindi naman tayo binigyan ng batas ng gano'ng karapatan. Ang karapatan natin ay upang tralhin sa barangay o kaya sa tamang hukuman. Malinaw po ba? Wala bang palakpakan dyan? Kapag nakakausap ko, nag-isip ako ng bilib. Big pala. Ito kaya ayos kasi. Bigla-bigla nang umigil. Okay, susunod natin yung sabihin. Hindi ka mainit pa. At nag-viral yung video ito. Sustento. Tasa pa kayo! Yung sustento! Ay, wala. Siyempre, hindi magagaling sa akin. Hindi ako tatay ko. Kung makakaway ka sa akin, ako. Ate, tanong ko ako. Teka lang. Ilan naman di anak na po ba? Di anak ka na po ba? Apat na po. Ang dami naman. Ginala naman. Dami yan. Minsan. Bigyan na ng mic. Bigyan na ng mic ha. Alam mo ng jacket. Ilan taon na po kayo? 49 po. 49 na apat ang anak. May asawa po ba? Wala na po. Wala na. Nasaan? Nasa kabilang bahay po. Kabilang bahay. Katabing bahay mo. Hindi po. Nakaka-insulto ka. Ba't hindi na mag-distribute? So kabilang bahay. Ilan taon na anak mo? 8 na. Magkanay na po yung bunso. Lahat. Yun lang minor. 29. 29, tapos po, ilan taon anak? 49 po. 49, so 20 pa lang. Hindi naman ang problem yun eh. Wala naman kayo plastikan dito, di ba? Alam niyo na yung history ko. Nakilala din ako sa staff. Kaya hindi ako mahiya magpapusap sa inyo ng ganyan-ganyan. Pero lalagyan natin ang aral. Diba? Ngayon, bakit ko tinatalakay yung sustento? Sabi ko, nagpara ng video. Ano ba mayroon sa sustento? Kasi madalas ang iniisip ng mga tao, madalas ang sinisingil dito, di ba tatay, tama? Tatay ang madalas ang sinisingil. Ang sinasabi ng nanay, ginagamit yung anak, sinasabi, di ba ng tatay, ginagamit yung anak para makapang kwarta. Mali yun. Itatama natin yung salita, okay? Hindi ginagamit ng nanay ang anak para makwarta.
Malinaw po ba? Ito ngayon ang tanong. Magkano dapat ang sustento ng magulang? Yan, sino yung makakapagtanong? Ayan siya. Talagang siya po naman ng tatas, hindi naman nakakasagot ng tama. Ayan. 70% gusto mo akong patayin? Anong 70%? 30% sa tatay? Tumingin ka. Yun. 70% pamasahe ko lang yun. Ang tatay na. Tama. Oo. Tama. Pataas ang kamay. Ito. Teka lang. Ha? 25%? Adik ka ba? Pwede yun. Ano ba? Depende po sa tumingin ng tatay. Okay. Kulang po. Sige, si ate. Maraming experience. 40% po. Talaga gusto niyo hutukan na lang kami. Ito. Ito ba 25, di lang ako kumayag, di ba? Ito 40. Meron. Lagi po sa Ala, 50%. tin daw, tin. Bisaya ba? Hindi ba? Bisaya, taga sa lagi. Cebu. May buntag na mga taga Cebu diya. Pati natin, may buntag po kanina ka. Malibo ang 10% kaya, okay lang. Sino pa? Hindi ko na siguro punta. 50%. Ano sir, ano ko eh? Depende. Dapat hindi kayo masali. Napapansin ko yun. Ano ko eh. Ako politiko eh. Gawin tayo dyan. Okay. Hindi. Ako ibigay mo sa kanila. Malaki ka ng pera eh. Ano sir? Libre tayo, sige. Pili tayo. Pwede pa maganda tao. Sa atin sir. Sa atin. Isang dami na yan. Meron naman. 5%. Hindi pa rin ako bayad. O di ba grabe no? Dito sa marami dito sir. Ako kailangan ng mabindi system na naman. 3% na yung pautang na. Ito po, depende pa sa asawa ko. Depende sa? Depende pa sa Depende pag sahod. Sabi ko nga kanina eh, medyo kulang. Medyo maaga. Huwag ka na magalit, mapaliwanag ko naman. So po, basta kaya ko provide ng tatay yung sulat sa school, tapos yung mga ibang ibang sa mga sa pool, sa school, basta kaya ng provide ng tatay. Yung rest po kasi Richard, dapat. yung dalawang sulit sumagot, iisip sa akin. Palabuhan niyo muna! Nag-iisip tayo, nag-iisip eh. Kapaliwanag mo kung bakit, ha? At ano yun? Ikaw muna kung verify mo. Ang paano? Desisyon ni Gina siya. Okay. Ito ba yung paliwanag para malinaw? Wala pong eksaktong halaga ang sustento. Kaya walang percentage. Ano ang pamantayan natin? Number 1, ang halaga ng sahod. Pangalawang pamantayan, ano ang pangangailangan ng bata? Wala pa eksakto. Bibigyan ko ng halimbawa. Halimbawa po, ang sinasahod ng isang tatay o ng magulang ay 2,000 piso. Pwede bang hingin lahat ng anak? Mali. Bakit yaw? Kung kukunin lahat ng anak sa sahod ng 5,000, paano naman yung nagbibigay? Kaya ang tigasusin ng tatay o yung nanay. Tama po ba? Pag sila na ngayon na nawala ng pagkasos, kaya lang nawala. Dalawa. Yung tatay o yung nanay, malinaw po ba? Kasi bakit pinapaliwanag ito? Saan natin bang katanungan sinasabi sa akin? Attorney, sapat po ba ang 10,000? Sapat po ba ang 3,000? Sapat po ba ang 1,500 kada buwan? Depende nga, di ba? Kung yan naman tayo ng tatay, bawa, 25 driver
papaloob sa sikretan eh. Tatanungin natin, pagkain ng bata. Kumakain ng bata, oo. Saan? Weekly, allowance pa, meron pang allowance sa pagkain. Ano saan ang kumakain? Everyday, nagre-restaurant. Tama? Magkano budget? Sabihin natin $100 na yung pinakamurang fast food. Tama? O, di 500 na sa isang linggo. Meron bang allowance yan? Yung school bus. Hindi, social to eh. May driver. Ano ba? Ano ba ang kasama sa sustento? Medical. Ibig sabihin ng medical, pagka nagkasakit, vitamins, diba? May emergency. Kasama po yan. Diba? Ano ba ang kasama dyan? Projects. Kasama rin yan. Diba? Yan po ang paloob sa isang sustento. Transportation. Diba? May internet pa. Internet ba kasama na sa basic? Kasama? Kasama yan, lalo na kapag ay nag-aaral sa pamilya. Diba? Lahat na ng research ginagawa online. Ngayon, ano ba ang pwede maging parusa pag ang isang tatay ay hindi nagbibigay ng sustento? Ano magugulo? Ano? Magugulo ka agad. Pwede? Pwede? Yan sa sagot. Okay, ito doon, magugulo. Pwede. Dali lang, makakabalik tayo. Ayan! Hi guys! Okay, sabi natin, ano ang pwede mangyari? Kung pwede makulong, pwede hindi. Bakit kama po? Sige ko na. Kasi ikaw eh. Pwede makulong, kung pwede hindi makulong. Bakit kama? Kuya, pagka sinasadya, alam mo natin, pag sinasadya, hindi magbigay ng sustento, ito ay tinatawag natin economic abuse. Ito po ay pinaparusahan sa ilalim ng Republic Act 9262. Kanina po, pwedeng makulong kung sinasadya. Ano yung hindi sinasadya? Halimbawa po, walang trabaho. Kasi may mga nagtatanong sa akin, attorney, batugan, ayaw magtrabaho, sinasadya tayo magtrabaho. Hindi na. Pero nakikita mo tumigilit, nakikita mo nagsusugal, nag-condition. Pwede ba siya makulong? Ang sagot, hindi po. Bakit nga mo? Warning daw! Walang warning. At amoy mo warning na po. Ano mo pa yung violation? Wag kayo, warning. Ngayon, bakit ko sinasabi, hindi po yan makukulong? Dahil sinabi ng ating saligang batas o yung Constitution, bawal po sa kita ang pagkatrabaho. Tawag dyan sa English ay involuntary servitude. Hindi natin, bawal puwersahin o pilitin ang isang tao na magtrabaho. Ano mas malakas? Yung Constitution o yung pagkatay na Constitution? Kasi sabi kanina, pag tinatibigay yung sustento, sinasadya, makukulong. Sabi naman ng Constitution, hindi pwede makilit ng isang tao na magtrabaho. Ano ngayon ang mangyayari? RA 9262 o yung Constitution? Ang sagot ko ay Constitution. Ang Constitution po, pinakamataas
uri ng batas dito sa Pilipinas. Pagka lumabag ang isang gawang batas sa Constitution, ito ay tinatawag na unconstitutional and matuturing na non-applicable. O wala akong isa. Kakainin na po ba tayo? Okay, wala ba masigabong palakpakan naman dyan? Para ng kataunay, ang kataunay. Para inaantok na sa mga palakpakan dyan. Okay, gusto ko ba kanina ng masigabong palakpakan at nandito na ating mga VIP. Palakpakan po natin! Gajay Chester! Yes! Siyempre, ang mayari ng Taragis, Tabayaki, si Clark, Celebrity Chef, Chef Tony na, owner, si Gino, TNC, Say natin, Celebrity Chef Tony, Chai Chester, palakpakan po natin. Palakpakan po ng mukha ng Pilipinas. Boss Ardia Raymond de los Reyes. Taragis Tabayaki owner, Carpion. Owner si Gino, Ma'am Christina. And TNC owner po, si Kaeli. Palakpakan po natin ating mga viewers ko. Siyempre, yung dito po, may presentation sa audience ko. Siguro, bigyan natin ng pauna panayam ang ating kong celebrity chef muna upang makapagsalita sa ating programa. At gusto natin pasalamatan muna ang ating kapitana, si Elita Lenny Reyes. Para kayo mga tondo Manila. Chef, Magandang umaga po. Dito po kami ngayon at sobrang gagawa at kasama ko ang mga sikat na influencer dito sa ating sa Pilipinas. Actually, ito po kami particular. Ngayon ay para napaka-sentro na mayroon tao na tumutulong sa taong bayan para umasenso po. Ano ba lang po sa inyo lahat, guys? Sino dito yung ayaw umasenso? Wala. Sino dito yung gusto umasenso? hindi ba? Yan trabaho. Ang bilis, ang bilis. Okay? So guys, maraming salamat po. We'd like to welcome po. Okay? Bago sa... Sino ba natin si Celebrity Chef? Actually yan. Bago tayo tumawag ang isa pang speaker natin, siyempre gusto ko magpasalamat din sa limpak-limpak na pinaabot ng tulong food packs, bigas, hygiene kit, pagkain ng umaga. Wala na iba, wala pa ito ng masigabo. Si atin po, Joseph Lupa. Ano ba natin na ako na napakahina? Ano ba natin na Joseph Lupan? Dapat yan. Ang next natin panauhin po, bago po natin ang owner ng PNC, si Kaeli po, upang magpapagod ng mensahe sa atin. Gandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay kilala lang. Siyempre, maraming ulit pinakasaya. Dahil sa ginawa inspirasyon ng ating vlogger na si Kai Tester. Sana po ay nakapagbigay siya ng inspirasyon sa inyo. Kami naman ay patuloy na sumusuporta sa anumang ating kain. Lalo na yung makatulong sa kapwa. So, katulad nga yung pinagpit na natin
20% kanina. Kung may pangarap tayo, kailangan natin abutin. Mamaya mapapaabot po kami. Magandang umaga po. Okay, wala ba? Siyempre. Okay, bago tayo lumako sa susunod natin na tagapagsalita, ulitin ko lang, gusto po natin magpasalamat po sa Kapitana, si Elenita Lenny Reyes, upang magamit po natin ang ating covered court. At hindi po tayo nasa gitna ng kalsada, di ba? Palakpakan naman po natin. Para sa sound system at saka kulikot, kanina pa napapansin ko, Joseph Lumban! Okay, tawag po ang susunod po. Ang owner po, si Giro. Tawag po natin si Ma'am Christina po para mag-abot ng kanyang mensahe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay pa naman po ba mga pakiramdam? Hindi masyado mainit? Okay na okay po. Masaya kasi nai-inspire po ako na nagkaroon ng idea na ganito ni Boss RTR at si Michael na magkaroon ng inspiration para sa inyong lahat. And sana, itong binigay niyang aral sa atin ay matandaan natin palagi, huwag natin kakalimutan at i-apply din natin sa ating mga sarili. Di ba po? Lahat tayo, nakita niyo naman, nagsimula siya sa piso. Hanggang ngayon, hindi niya nagagastos yung piso na pampuhunan niya dapat. Pero may ginawa siya, nagtrabaho siya, and napatunayan niya na from that 1 peso, napalago niya ito. And ito yung paunin natin na aral na una. Kaya ni Chichester, kaya din natin lahat. Tama po? Maraming salamat po at mag-enjoy po tayong lahat ngayong araw. Maraming po tayo. Palakpakan po natin, Ma'am Christina. Thank you po natin. Okay? Susunod po natin. Siyempre. Ito na po. Sino bang gusto mo na matuto ng negosyo? Sigurado pinapanood yung tong taong ito. Mas oo agad. Wala pa akong pinapanood. Wala pa. Gwapo to sa personal lalo. Simpatiko. Amang lang sa akin ang konti. Siyempre, ako yung host ko. Ha? Dapat lang. Bigyan natin ng mainit na palakpakan. Boss RDR! Yummy, no? Wala lang asawa. Kaya hindi kaya po. Magandang umaga, boss. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una po na nagpapasalamat po kay Chairman Lenny Reyes. Kaya sa pagpapalitan po sa amin ng napakagandang pasilidad. Baka natin sa Kapitana. Maraming natin sila po. Bukod po dyan, gusto ko rin magpasalamat sa ating kaibigan na si Sir Joseph Lumban. Palakpakan naman po natin. Mamaya, marami po tayong mga inihanda para sa inyong lahat. No? At hindi po namin ito magagawa kung hindi po namin kasama yung mga negosyante mo na nag-reach out po para magbigay suporta at tulong sa inyo. Okay na ba? Palakpakan natin sila. Yan! Nakasarap ko natin! Kaya talaga ang ating bossing, si Boss Eric Julvin, na hindi nakapunta kay Ilumin. Ayan, nandiyan din ang Shindi, no? Nagpapahaginin po kanila ng kanilang mga produkto. At syempre, nandiyan ang tarapis mo si Boss Eric. Ayan, nagbigay ng bigas, no? Mga grocery, ang dami. Grabe, basta tulong-tulong pa lang, malayo mararating, no? Basta tulong-tulong, malayo mararating. At syempre, gusto ko rin na ibigay ang lahat ng credit dito sa aking kaibigan na si Chichester. Palakpakan natin! Alam mo ano, kung hindi nyo may matanong, bago mo niya gawin, itong hindi ko mo gagawin, na tumira ko sa lugar ninyo, bakit ganon? Kasi unang-una, yung nakikita ko sa inyo, for your information, okay na po siya sa buhay niya. Kumikita na siya ng maayos, sa ganda ng kalagayan ng buhay niya, pero pinili niya mabuhay kasama ninyo. Na alam ko, si Ashley, nasa si Ashley, ikaw ang magpapatunay na ito ay ginawa niya at walang dahilan at walang kaplastikan. Totoo po yan. Actually, meron po siyang dala ng piso. Piso po talaga. Kaso yung piso na yun, hindi niya pa nagastos. Then kinabukasan, naghanap kami ng trabaho, nag-apply siya. Hinama ko siya. Tapos, pumunta kami dun sa job shop. In-interview
in-interview pa nga siya, ayaw nga siyang kunin kasi maputi daw, baka daw tamad, baka daw hindi daw kaya. Ganon. Tapos, Sipagin ko na ho. so ayun sabi niya, ipapakita ko na lang po, hindi na ako magsasalita. So ayun, pinakita niya po. Okay, ano nangyari dun sa piso? Hindi niya po nagastos, nakasama na po yun sa ipon. Okay. Ayan, palakpakan naman po natin. Ito po yung aral. Ako matapos. Sino rito may piso? Taas. Sino rito may piso? Sino may piso, taas ang kamay. Okay. Yung piso naging magkano? Walang 30,000. Yung piso naging 30,000 sa loob ng isang buwan. Ulitin ko po yung piso naging 30,000 sa loob ng isang buwan na siya po ang bumibili ng sarili niyang pagkain, siya ang bumibili ng sarili niyang panligo, siya ang gumagastos sa sarili niya. Ano po ibig sabihin nito? Kung wala mo tayong pera ngayon, baka hindi dahil sa kulang tayo sa oportunidad. Baka ito po yung mga kulang sa atin. Number 1, kulang tayo sa tamang diskarte sa pera. Tama po ba? Kasi marami namang oportunidad eh. Ang problema, marami sa atin, kulang sa diskarte. Lagyan natin ang method. So ano ibig sabihin? Kung may gagawin ka na lang sa buhay mo, hindi na lang muna. Hindi mo ako sayang. Kasi yung mapakuhay, nagreklamo ka, sabi ng mapakuhay, hindi ka na nagsawal ka. So kung yung buhay na kinalalagyan mo kayo, ayaw mo, kung pwede mo naman katisayin eh, tamang disiplina ng meron. Hindi ko po tamang disiplina sa meron. At pangatlo, na gusto kong ibahagi sa inyo, hindi mo magmumula sa gobyerno, sa ibang tao, tamang sa mga oportunidad, ang blessings na palatala sa inyo. Sa inyo manggagaling yan kung paano ninyo ginagalawa ng buhay. Hindi ko makalong talaga ang masenso eh, totoo mo yun. Pero itong tanong, gaano mo ba gusto kumakan sa buhay? Kapag ka-inumpisahan mo ng tanong sa sarili mo yan, at bukas na ngayon maraming oportunidad sa isipan mo, na kung pwede mong i-consider para madala ka doon sa sitwasyon mo ngayon at doon sa gusto mong buhay. Huwag na muna natin pag-usapan yung pagyaman ang hirap din. Yung umangat-angat ka lang ng konti, mas maayos na yun. Tama? So yung sa atin, kung hangarin natin lahat dahil pwede, posible, kaya. Ito nga ho, kaibigan natin, please lang ho. Ngayon may 30,000. Sa loob ng isang buwan, equal po yung labas gastos. Nakapag-iintro pa po sa kanila. Kapag yung kita. So ang punto ko ay sana magsilbing inspirasyon sa inyo na kung nagawa ng isang dayuhan na galing sa piso na mapalago ang pera niya, mas lalo kayo na matatagal na dito. Kasi mas kabisado niyo yung lugar, mas kabisado niyo yung oportunidad, mas kabisado niyo yung tao. So sana magsilbing inspirasyon sa atin na kaya mo umangat sa buhay. Hindi po mahirap ka ngayon habang buhay ka magiging mahirap. Hindi ko wala kang tinatangilin ngayon habang buhay ka wala tinatangilin. May pagkasa ka at may chance ka mapasenso. Ilagay mo lang yung sarili mo sa tamang oportunidad, tamang diskarte, aangat ka rin sa buhay. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Kaya tawagin na po natin ang may-ari na Talagis. Yo, kumusta kayo mga tropa natin dito sa Pindo? No? Walang para natin. Una salamat kay Brother Chester at ginawa niya itong programa na ito at kay Bot Nardia. Mamaya, meron tayong simpleng palaro. Sino dito kumakain ng takoyaki? Pwede ko nga rin mamaya ng 10,000 sa maubos nila yung takoyaki. Pipili tayo ng 3 players. Maglalaro. Sama mo ba ito? Chai Chester mismo susubok sa challenge natin mamaya para sa inyo natin yung mga show. Maraming salamat. Ako ang nag-aabangan ng lahat.
may-ari ng Treehouse, si Boss Kobe. Ang po natin. Dito, hello. Kailangan ba sa gitna? Hindi naman ako Buhat mo eh, para din makita ang tago. Ayun, magandang tanghali po sa inyong lahat. Pasalamatan po natin siyempre ang ating idol brother si Master Chichester. At salamat din po sa nag-spend ng time ka dito. Kahit hindi po ako kilala, gusto ko lang po magbigay din ng konting speech o motivation. Kasi katulad ninyo, nung bata pa ako, 18 years old, tumira din ako dito. Hindi ko ito kay Chichester. Pero ito, pasensya lang po sa mga open. Sabi ko, nakawala ako dito, ayoko na nga akong bumalik. Pero, anong nangyari? Nandito pa rin ako. Kasi, kailangan natin iangat yung sarili natin muna eh. Bago iangat natin yung tao sa paligid natin. At magagawa natin yan kapag successful na tayo. So, yung sinasabi po nila, Sir Ardian, yan, na mapapanood natin yung vlog niya na kailangan may diskarte, may method. Pero naiintindihan ko po, pag tayo yun nandito, ang hirap eh. Di ba? Mag-agree po ba kayo? Pagka ganito na sa mga kauhan ko po ay mga nanay, mga mamis, mga agent po namin sila na nag-motivate din namin. In a sense na hindi naman natin kailangan ng support pa talaga na iba. Yung diskarte na sinasabi, matututunan naman yun. So, yung sinasabi sa atin, ang hirap kasi talaga na mag-diskarte, pero napakaswerte po na panahon natin ngayon. Kasi nandito po kami para bumaba at lumapit sa inyo. Yun lang po gagawin ninyo, di ba? Salamat po sa mga nanonood na vlog ni Sir Chichester. Kasi doon din po na nagaling sa piso at pamamasura, ay kumita siya ng 30,000 na isang buwan. Kami po proud, pakilala ko po yung naging negosyo po sa edad na nito. Kami po ay galing sa Treehouse Real Estate and Ventures. Nagtitinda po kami ng property sa Bulacan. Nagkaroon po ng opportunities kasi yung mga bagay na parang ubos na dito, meron ding opportunities sa mga ibang lugar. So huwag natin nililimit yung sarili natin. Dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Huwag gano'n, napakalaki po ng mundo. Ang laki-laki po ng mundo. I-explore pa po natin. Pero sa pamamagitan nga po ng mga taong hanggang bumaba, gamitin niyo po kami. Kaya isa po tayo sa suporta kay, nung nakita ko yung advocacy niya, nung nag-usap kami, na sinabi niya na bababa ako brother, mamamasura ako. Gusto ko ipakita sa buong mundo na pwede umasenso kung ano man ang kahit na anong kalagayan natin. So, ayun lang po, sa prosesong yun, napakahirap po sa totoo lang. Pero sabi nga niya, may mga bagay na dapat tinatrabaho at hindi tinatramahan. So, maraming salamat po sa pag-stay nyo dito. Ibig sabihin ay gusto na din natin na aabutin ang mga pangarap natin, hindi lang para sa atin, hindi para sa mga anak natin. Tama po ba? Kung hindi tayo malaro, saglit lang to. Apat na tao lang ang gagawin natin. Bring me. Oh, yan ha. Ano, pagkakaroon ng apat lang to ha. Oh, bring me. Lalo na tayo ha, mabilisan lang. Bring me. 8
Maraming salamat po. Oo, manood sa mga vlogs namin. Salamat. Maraming salamat. Support nyo po, Treehouse. Check nyo ang Facebook page ko para mas makita nila. Treat House Real Estate and Ventures. Di ko po kayo ini-encourage bumili ng lupa or anything. Pero like lang at follow sa pat na. That's po kami nilalabas doon. At magyayabang ako kasi, mayabang ako. Si Chester, pumunta dito may piso. Maniniwala po ba kayo na kami nagsimula ng walang puhunan? Walang naniniwala. Yun lang po. At kahanap Lapan po natin. Isipin po yan. Kami maraming salamat. Treehouse Real Estate and Ventures. Okay, follow and like na po natin yan. Siyempre, bago tayo dumako sa panuuhin natin ng pagdangal, gusto muna natin magpasalamat sa buting kapitana natin, Elenita Lenny Reyes, para sa pagpapagamit po ng libre ang ating covered court at maayos na mga style. Ngayon, pati rin po kay Joseph Lumban, palakpakan po natin. Grabe, upuan, sound system, pandesal, almusal, toothpaste, hygiene kit. Iba talaga to si Joseph Lumban. Parang wala pa yata abogado yun, nakakausap na, no? Okay, ang ating inabangan na walang gumuwang vlogger na kahit isa. Gustong imulat ang sambayan ng Pilipino para saan? Sa magandang pagbabago, diba? Nagsimula sa kanya, ginawa niyang ehemplo ang kanyang sarili upang ito ay step by step o day to day na pagbabago. Huwag natin mahabahin pa. Sanuhan natin ang masigaw ang palakpakan. The Chichester! Kumusta ka, Pilipinas? Palakpakan! Una gusto ko magpasalamat kay Salamat sa pag-uwas. Napakaganda lalaki. Ako nga po kaya. Huwag na magandang lalaki. Huwag mo. Kay Chairman Lenny Reyes, maraming salamat po sa pagpapapunla. Napagamit niyo po sa amin yung offer ko. Isa pa kay Sir Joseph Lumban. Maraming salamat. Palakpakan muna natin si Joseph Lumban sa mga major sponsors natin dito. Andito rin si Boss Artia. Hindi dahil kay Boss Artia, hindi mangyayari itong dulo na to kasi siya nakaisip. Isa sa mga pinaka, I would say, mastermind ng ending nitong istorya nila Ashley. Palakpakan natin si Boss Artia. Salamat din kay Brother si Carnegie dito. Salamat sa pagpunta. Maraming salamat sa Treehouse Real Estate. Yan. Sila yung nagpalaro. Palakpakan nyo naman. Nagbigay ito ng pera. Microsoft, salamat din. At saka si Boss Eric na dito. Maraming salamat. Si Sir, thank you very much. Salamat sa pagpunta na dito. Attorney, Chef Ang. Chef Ang. Maraming salamat. Okay. So, ang kwento, ito. Ang kwento, gusto ko ipakita sa inyo, Pilipinas. Na kaya naman mo saan kayo. Kasi dati, for the longest time, yung regular na kinikwento ko, yung dating buhay ko. 18 anyos, sa Malaya, sa 6 na buwan, inalaw ng bahay ng kung sino-sino. Pero madalas na nasa kalsada ako, karton-karton, nagkakatag na, tapos matutulog, tapos pag-isip, magbabagay ng jeep, tapos mga construction. Tapos pag-lipas na kanya ng buwan, nakaupa na ako na sa swatter city. Yun yung regular na kinikwento ko. Madali kasi kikwento yung mga bagay na noon. Kasi hindi masyado ka panipaniwala kasi bagay dito ko kayo. Diba? Kung sabi ko ako, baka ako merong option. Tignan natin yung possibilities na baka kaya na ulitin ko ulit. And ito rin siya, pag-ibig sa ilang panahon, matagal na itong pinlano, diba na pala last year pinlano ko na ito eh. Kailangan ko lang ng malupit na, kailangan ko lang ng malupit na transition para ito. Sakto, si Darkis gumawa ng marketing stand. So, yun, sabi ko ako, sige, pakinabahan natin. Wala naman kami personal na samahan na loob. Wala kami personal na samahan na loob. Hindi naman ako kilala, hindi ko rin naman siya kilala. Pero meron siyang ginawa marketing stand. Yung marketing stand niya, hindi ko gusto. So, kaya, ang ginawa ko, sumabay ngayon ako doon sa marketing stand niya. Tapos, ang plano, maipakita sa ordinaryong taong bayan kung paano galing sa piso, kaya na makuhusan. Galing sa piso,
piso. Tapos ngayon, paglipas ng isang buwan, 31 days, 30 days actually. Kasi itong araw na to, wala na po kami kita ngayong araw kasi kasama tayo ito. Ang naipon namin, kulang-kulang 30 mil. Kulang-kulang 30 mil. Galing sa piso. Alam niyo yung sikreto? Gusto niyo malaman yung sikreto? Sabihin niyo, Chester, ano ang sikreto? Sikreto. Ang sikreto? Simple. Magtrabaho ka. Tapos huwag mong gastusin yung pera. Seryoso. Magtrabaho ka, huwag mong gastusin yung pera. Sabi mo, Chester, ano kami kakain? Hindi yung tinutukoy ko, ang tinutukoy ko, kailangan mo talaga yung extra dinideliver sa'yo sa Shopee. Yung sandok na nilalagay mo lang naman sa kabilang kwarto, di mo naman ginagamit. Diba? Kailangan mo talaga yung, sino may motor dito? Taas ang kamay, totoo. Sino may motor dito? Taas ang kamay. May motor, may motor. Kailangan mo talaga yung extra pyesa sa motor na hindi mo naman nagagamit at sasabihin mo, kakabit mo sa motor mo. Hindi mo naman nakakabit kasi yung motor ko hindi ko nga pinapa-change oil. Diba? Kailangan mo talaga yung mahal na pagkain, nakakain pa kayo sa labas kung pwede mo magluto sa bahay. Diba? Gano'n ka simple. Kasi sobrang simple ng konsepto. Sobrang simple ng konsepto, hindi siya mahirap unawain. Ang ginagastos ko sa isang araw, ang ginagastos ko, $100. Kaya sabi mo, paano naman yan pagka may anak kami? Okay, sige, may anak ka. Ikaw na ba, kumikita ka ng 600 isang araw, kailangan ba talaga ubusin mo yung 600? Baka pwede nung magtabi ka kahit 50. Kahit 100. Kahit 200. Tapos yung 400, di gastusin mo naman sa buong pamilya mo. Pero magtabi ka. Yun ang sikreto, magtabi ka. Minsan ang ulang lang kasi sa atin pangarap. Diba? Kasi pagkakulang ka sa pangarap, tignan mo, pansinin mo, lahat ng pera mo nauubos sa luho. Lahat. Yung hindi mo naman kailangan mag-aircon, nakatira ka sa squatter sila, pero tayo may aircon ng bahay mo. Meron naman lang itong bahay doon sa Diyoso, pero kung tayo may aircon. Sabi ko, paano itong bahay ng ilaw nito? Jumper pala. Ayun ang problema. Pero, diba, Pilipinas, pansinin mo, konting tiyaga, konting sipag, pagkatapos ng pagtatrabaho ni Ashley mula hapon hanggang gabi, pagdating ng gabi, mamamalengke siya, tapos pagdating ng umaga, magtitinda sila ng nanay niya ng almusal. Tapos papasok siya ulit sa trabaho. So, dalawa trabaho niya. Ako naman, ang trabaho ko naman, nasa jack shop ako. Kasi pala yung mga nakasama ko sa jack shop. Tapos nga may mga kasama ko sa jack shop. Kaya ako sabi, hello, sa taga-jack shop. Ayun o, kasama ko sila ng mga basuro. Asan yung mga basurero? Asan na? Asan yung mga tropa ko basurero? Ito, hindi ka sa akin gilid. Asan na? Asa gilid? Tayo nga kayo, tayo nga kayo. Asan yung mga tropa ko basurero? Tayo nga kayo. Dali kayo dito, dali. Ay, si Tokoy. Dali ka dito. Tokoy, dali ka dito, dali. Ito maintindihan nyo lang, hindi totoo yung sinasabi nila na ang dahilan kung bakit mahirap ka, dahil tamad ka. Hindi totoo. Dito ko nakita yun eh. Akala ko dati yun ako sa kahirapan, tamad. Pero ito si Takoy, hindi nyo alam ba? Takoy, takit hindi yung ma-absent to. Isang beses lang sa 2 o 3 buwan pag uma-absent siya. Lunes hanggang Linggo present siya. Ang dahilan lang kung bakit uma-absent, kasi either birthday niya o may sakit. Alam na sa dalawa, tama ba tayo? Palakpakan nyo ako muna si Takoy. Palakpakan nyo muna si Takoy. Sa nakita nyo, kasi pag si Takoy, apaka-barat din ito. Hindi pa ito nalilibre sa akin kahit kailan dito. Ikaw ba yung nandito? Ako nalilibre. Pero okay lang naman, di ba? Barat din si Takoy. Hindi siya masyadong maluho. Hindi siya kumag-asa sa mga ano. Tapos sa mga pansin ko, pagkain, kung ano lang yung meron dyan, yun lang talaga. Hindi siya bumibili. Kasi dun sa jack shop nila ate, libre lang alihan. So, pagka umaga, minsan, may patisan, pag maganda yung nakita ka na ako. Minsan lang may pakape pa eh, matilas pakape. Pero, isa sa mga napansin ko kay Takoy, hindi siya tamad. Araw-araw siya masipag. Pakita ko sa inyo ha. Sino sa inyo, ito totoo lang ha. Sino sa inyo yung masipag, taas ang kamay? Taas ang kamay, okay, taas ang kamay na lahat masipag. Masipag, taas ang kamay.
pa rin ang nakiling nakatasa ko. Lahat. Halos Tama? lahat. Tama? Ito nakita ko rito, brother. Isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko sa buhay, hindi lang dahilan ng kahirapan katamaran. Hindi. Kasi tignan mo ang itong mga tao na to. Kami yung mga magkakasama, day in, day out, Lunes hanggang Linggo, 12 oras kada araw. Hindi sila tamad. Ang ina. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na na-realize ko yun. Hindi pala ang dahilan ng kahirapan, katamaran, hindi. Kasi ito si Kao, hindi mo masasabing tamad to. Kapag manawala ka, pag sinapak ka na to, ewan ko na lang. Ang lakas na itong tao na to. Sino sa inyo nakakita nung binubuhat niya mas malaki pa kaysa sa kanya? Nakita niyo? Nakita niyo, di ba? So alam mo na, hindi tamad. Ginagamit niya talaga yung lakas niya. Talagang lumabas talaga siya. Ngayon, isa sa mga nakita ko pinakadahilan ng kahirapan, hindi katamaran, hindi pa nakatamaran. Hindi. Mali ako. Ang nakita ko ang dahilan ng kahirapan, kawalan ng direksyon. Sino sa inyo yung masipag, taas ulit na kamay? Sino sa inyo masipag, taas ulit na kamay? Mataas ang kamay. Sino sa inyo sa mga masisipag, hanggang ngayon, hirap pa rin ang buhay? Taas ang kamay. Tama? Sila pa rin. Ayan, pakita ko sa inyo. Sino sa inyo na mga nakataas ang kamay, alam mo eksakto kung ano gagawin mo sa buhay? Nakita mo? Yun mismo. Yun mismo ang dahilan kung bakit karamihan sa mga masisipag, mahirap ka lang. Kasi wala kang pagkakas. Kaya, ito kaya na mas magandang tanong. Chester, okay, sige, masipag kami. Pero hindi kami umuusap. Ito mas magandang tanong. Ano ba gagawin namin, Chester? Kaya mas magandang tanong, tama? Ano gagawin? Sino sa inyo, yun totoo, sino sa inyo gusto niyo yumaman? Puwera ka ipokritoan, taas ang kamay. Taas ang kamay, okay. Maiimpiyerno sinungaling, sino sa inyo gusto yumaman? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ayan. Pasalamatan niyo muna si Sir Joseph Lugban. Ayan, okay. Ayan, eto ang punto. Gusto mo yumaman? Kailangan eksakto. Gawan mo ng paraan. Para gagawa ng paraan, tigilan mo kakakapritsyo. Tigilan mo kakakapritsyo. Isa sa mga pinakamalalaking kapritsyo ng mga mahirap, ito nakita ko rin personal. Personal ito kung nakita ko. Ito sigurado tututulan niyo ako. Yung sobrang pagmamahal sa pamilya ko naman. Sobrang pagmamahal na ikaw masipag, pero merong nasa loob ng bahay nyo, 18 anyos na, hindi nag-aaral, hindi rin nagtatrabaho, hindi naman senior citizen, pero nakatanghod lang, nag-aantay ng pagkain ng hapon, magdamag, gumagawa pa ng bata maghapon. Tama, tawanan kayo kayo. Ano? Tawa? O, yun ngayon. Ang sipag mo, tignan mo kung saan napupunta yung pera. Hindi naman sa'yo eh. Hindi sa'yo napupunta. Kanina napupunta. Sa inyo. Pastor Alon, tignan mo nga. Oo. Paano napupunta sa kanya? Mami, naman. Mami, mete. Ikaw naman, hindi naman. Meron yan. Ikaw, ubusin ka. Ito. Naman, tigilan mo yung mapapakain sa kawan. Amo, kanya-kanya ko pa kasi nangyayari sa may bandang kita. Amo, kanya-kanya ko pa. Diba? Napakain sa kapag eh. Amo, Amo, pero kasi hindi ka konsepto. Ikaw na masipag, hindi ka naman masyadong maluho eh. Ang luho mo kasi, pamilya. Kaya ano gagawin? Tigilan mo magpapakain sa mga kawan. Tingnan mo, kung saan magtatrabaho. Tapos tingnan mo, pag nakita mo, lahat ng tao nasa loob ng bahay mo nagtatrabaho, wala kahit isang tapat, imposible hindi kayo uusan. Tama! Ito mo? Wala ko, wala. Ako rin nadali ko rin. Ito, dati kasi iniisip ko, ito dati natin ko. Antay lang kung bakit marami mahirap, kasi dami pa. Bakit mo napasok ako ng tungkol,
So, tignan mo ngayon yung mga pagod. Naglipunan sila sa isa't isa. O, sige, doon tayo sa mga tanong ninyo. Punta rito sa harap, doon tayo sa mga tanong ninyo. Yung unang magtatanong, kaya na agad natin ng relief goods law. May nga ako ng relief goods law. Brother, may kisuyo nga ako. Bigyan mo ako ng 5 rito. Para yung mga tanong, yun ang una ang mga kataga. Bigyan mo ako ng 5 rito. Yung galing kay Sir Joseph Lumban. Go. O, sige. Unahin na agad natin yung magtatanong. May premyo ka na agad. Sige, go. Bata na, go. Bata na, go. Para mabilis tayo. Yan. O, yan. Ito marami yung Ito, kapit-bahay ko to. Kapit-bahay ko to. Sige, go. Okay. Pangalan. Edad, gano'n ka nakatagal na nakatira dito. Tapos yung suping tindahan mo. Yung tanong mo, go. Ang mga anak ko niya, Figurala, 49 years old. Anak ko ay paano ba ang Lalabas ako. ang isang pamilya Solid ah! Labis na! Okay. Ganda lang tanong. Hawakan mo na muna ito sa sila. Ay, salamat sa tanong mo. Okay. Ang tanong niya, paano daw mapapaunlad yung isang pamilya una naman? Nandun na mismo sa tanong. Alisin niyo yung kakulangan. Paano alisin yung kakulangan? Dagdagan. Paano dadagdagan? Ulit-ulitin sa unang konsepto kanina. Huwag kayo magpapakain ng mga... Tama! Okay, ito mo? Huwag mo na. So dapat, lahat na nasa loob ng bahay, kung hindi ka rin lang naman nag-aaral, dapat nagtatrabaho ka. Tama? Tama! Ngayon, may pag-uusap. Paano may kayo PWD? Hindi natin pinag-uusapan yung PWD para pinag-uusapan lang natin yung may kapasidad ka magtrabaho, hindi ka naman nag-aaral, ayaw mo magtrabaho, nakilata ka na nagpapalaki ng bayan. Na, yun ang pinag-uusapan natin. Yung ayaw magtrabaho, kapag-trabahuhin nyo. Yun ang simple konsepto. Kung gusto nyo umusad, buong pamilya kayo umusad. Yung ayaw magtrabaho, pag-trabahuhin nyo. Pag ayaw magtrabaho, ayaw din mag-aaral, 18 anyos mataas ka na, hindi ka pa naman senior citizen, wala ka naman sakit, walang diferensya katawan mo, ayaw mo lang talaga magtrabaho, sipahin nyo palabas ng bahay nyo. Tama? Ayun, ayos? Okay. Okay, next question. Ayan, si nanay. Ay, ito ako ang magtatanong dito. Ano ba ang sikreto sa mahabang buhay? Wala akong bisyo. Mamamatay ako ng maaga. Una po, meron takot sa Diyos. Paano mo yun? Huwag kang naanggabado ng mga kapitbahay mo, ng mga kasama mo. Yun po ang sikreto. Ilang taon na po kayo, Nay? Walang tawad na ito ba? 81, walang tawad. Palakpakan muna natin si nanay. 81 years old, walang bisyo. Galing? Okay. O, Nay, sige. Ano tanong mo? Doon tayo sa tanong ko, Nay. Pwede mo kang malaman kung bakit yung mga tamad. Saan po yung lalim? Hindi po ba yung kailangan din yung kapila? Ito pa paano sila? Pwede mo na. Tama. Ang tanong ni nanay. Ayos. Ang sagot ko po doon tama. Ang sagot ko po doon tama. Bakit? Kasi tignan mo ito ang konsepto. Sa lahat ng tamad, laging yung mga tamad, may katumbas yan eh. Meron yung tamad, may enabler yan, enabler. Ang tawag nila, konsentidor. O, tama, diba? Lahat ng tamad, may nagpapakain dyan. Tapos sasabihin, nakakaawa naman ka pagkain nila. Diba? Ayan, lahat ng tamad, may enabler yan. Ang tawag, konsentidor. Diba? Yung mga tamad, matitigas na ang mukha niyan. Diba? Matitigas na ang mukha niyan. Kaya natanong ka, paano mo pasisipagin yung taong tamad? Ang banatan mo,
tanong, ano? Ganda na tanong. Consentidor ba yung magbibigay sa anak ng pera? Sige, ako kasi sila, salamat. Ayun. Ang sagot ko ganito, depende. Bakit? Kasi minsan may project sa school. Diba? Minsan may kailangan bayaran. Minsan nakabasag ng itlog yung anak mo, kailangan mong bayaran. Diba? Tama? Tama? Pero ito po, rin at the same time. Ang tanong, bakit ka nagbibigay ng pera sa anak mo? Dapat ikaw muna mag-tanong sa sarili mo. Bakit ko ba bibigyan ng pera yung anak ko? Bakit? Kasi humingi. Hindi siya makatailan yung humingi para magbigay ng pera. Bakit? Kasi tingnan ba, mga magulang, pakinggan ninyo, mga magulang muna, doon sa mga magulang, doon sa mga bata-bata, okay lang yan. Kasi nakikinig ko kayo. Pero kailangan matuto rito, mga magulang. Mga magulang, nakikinig kayo. Okay lang, dyan ako. Pagkaalam ninyo, bibigyan nyo ng pera, dapat yung dahilan, reasonable. Reasonable. Hindi dahil trip niya lang pumunta sa tindahan, kasi ubusin din yung pera. Tapos magulang, uy, dapat ikaw yung naglalatag ng disiplina sa anak mo pagdating sa pera. Bakit? Kasi pag yung anak mo, hindi mo tinuruan kung paano ang tamang paggastos, yung hindi mo pagtuturo sa anak mo ng disiplina pagdating sa pera, yun din mismo ang magtuturo sa anak mo maging irresponsable pagdating sa pera. Salamat na. Isang klase po malakot. Kung mabahay siya, magpumalakot sa mga. Yung iba na tatakot ko, malakot. Tinawaan niya ako. Yun ang sabi ko. Tuturuan niyo yung anak niyo para tamang paggastos. Hindi bigay lang kayo ng bigay. Tinatawad ako magluto ngayon. Bigyan ko na lang ng pera yung anak ko. Bahala na siya kung ano gusto niya kainin sa eskwelahan. Alam mo, nanay, hindi mo dapat pinababaunan ng pera ng anak mo. Bakit? Kasi alam mo rin naman tayo rin naman naging bata dati, di ba? Tingnan mo kung ano ginagawa natin sa pera. Kumakain ba tayo masustansya sa eskwelahan? Hindi. Bakit? Kasi bigay lang sa atin yung pera, kakain ka tayo, inorbahan at tumatamis. Kung anong trip ng dila mo. Ngayon, para masigurado